Come on, let's pray. Hallelujah. Patuloy po namin kami pinupurihan, Lord, tinataas sa aming mga buhay. And this morning, Lord, salamat po sa panibagong umaga na muli kami po inyong ginising upang kami po ay mapanig po sa inyo. At salamat po sa kalayaan na kami po ay malayang nakakapanalangin sa inyong mahabagin trono, Panginoon. At this morning, Lord, good morning. Good morning po sa inyo, Ama, Father, Jesus, and Holy Spirit. Salamat po sa araw na ito na patuloy niyo pong binibigay po sa amin. Manibagong araw pang kami po ay makapagpuri, makasamba po sa inyo. At ito nga po ang pinakamalagang ginawa po namin sa loob po na maghapon. At kami po yung nagsimulang manalangin po sa inyo at tatapusin po namin ang araw na ito na kami din po ay nanalangin pa rin po sa inyo. At patuloy po kami nagpapakababa sa inyong harapan. Wala pong mga pagmamataas ang makita nga po sa amin, anumang pong glory, ito yung aming binabalik po sa inyo. At patuloy po kami magpakababa at kayo po ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa morning na ito na kami po ay nakadalangin at kami nagising, Panginoon. At salamat po sa mga kasama ko po na nananalangin sa umagang ito. Kayo po nakakaalam ng desire ng bawat puso ng mga kasama po namin sa mga araw-araw na nakikijoin sa morning prayer. Patuloy po silang pagpalain, Panginoon. And we believe na itong panalangin po namin ay napakahalaga. At salamat po sa pagpapaalala sa amin na ang prayer po ay inutos nyo po para ito po ay aming gawin sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. At niwala kami ng araw na ito ay matagumpay na dahil sinaluhan po namin ito ng aming panalangin. Salamat po. Salamat po. At maaaring di po maging sapat ang salitang salamat para may pakita po namin ang gratitude po sa inyo. At Lord, patuloy niyo po kaming katagpuin sa bawat araw po ng aming buhay. That every time na kami po gigising, kayo po ang una po namin hanapin, kayo po ang una po namin kausapin, Lord. At turuan nyo nga po kami na maging kagaya nyo na sa madaling araw na kami po inanalangin. At yun nga po ay nakuha po namin sa inyo dahil kayo po nag-example ng pananalangin sa umaga ay napakahalaga, Panginoon. Maraming salamat po. At kami po ay patuloy na katagpuin sa bawat araw ng aming buhay, maging po sa pagbasa po ng mga salita na galing po sa inyo. Kami patuloy niyong katagpuin, Lord. Mangusap kayo sa kaparaanan na madali po namin maintindihan kung paano kayo katindi. Ay yun nga po, paranas niyo po sa amin at kami patuloy bigyan ng karunungan na galing po sa inyo, Lord. Sa mga pagkakataon na kami po ay nanghihinawa o nanghihina, kami po ay patuloy na ipagsiksikan po namin sarili sa inyo. Ano man ang aming maranasan, ano man po ang aming nararamdaman, okay man po kami or hindi, Lord, ay kami po ay patuloy na kumatagpo po sa inyo. Ay patuloy kami dumalangin sa inyo, Panginoon. Ano man sitwasyon, ano man po ang aming nararamdaman, kayo po patuloy naming hanapin sa aming buhay. Salamat po, Lord. Gawin niyo po kami na mas katulad po ninyo, kung paano kayo magtiis, kung paano po kayo manalangin, kung paano po kayo naging masunurin sa Ama, Panginoon. Maging ganun din po ang aming gawin. At kayo po ang patuloy na manguna sa lahat po ng mga dinadalangin po namin sa inyo. Kayo po nakakaalam ng mga desire ng puso po namin. At salamat po sa mga pinapanalangin namin na hindi niyo pa po na ibinibigay. Salamat po sa pasensya na patuloy po pinagkakaloob sa bawat isa, Lord. And we believe that all our prayers are answered, Panginoon, sa inyong kaparaanan, sa iyong oras, sa iyong kapanahunan, Panginoon. We believe, Lord, na wala pong sayang sa lahat po ng aming dinadalangin po sa inyo, sa lahat po ng mga may sakit, may karamdaman. We believe, Lord, sila po ay magaling na. At sa mga nanghihingi po ng recovery, we believe, Lord, na sila nga po ay patuloy nyo pinapalakas. Sa lahat po na may sakit po ngayon, nararamdaman, kayo po ang
may-ari ng aming pisikal na katawan. Kayo po ang gumawa at kayo nga rin po may kakayahan na magpagaling. At naniwala po kami na yung kagalingan ay nandun na nga po, Panginoon. Ito'y aming matatamasa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat sa kagalingan na dinadalangin po namin sa aming mga kapatid. At dinadalangin din po namin na unang-una, maging po ang tagapanguna po ng aming simbahan. Dalangin po namin, Lord, sina Pastora Karina, Tatay Billy, na hindi po namin kasama ngayon, pansamantala. Ay kayo po ang patuloy na kumaingat po sa kanila, Lord. Saan man po sila magpunta, saan man po sila pumaroon, Lord, ay kayo po ang patuloy na magbigay ng kaingatan sa kanila. Sila po ilayo sa masamang tao, mga aksidente, mabigat na pagsubok, Panginoon. At maging man po patuloy na pagpalain sila, Lord, sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang pamilya, lahat po ng kanilang mga anak, Panginoon. Maging man po yung kanilang mga kamag-anakan, mga pinsan, Lord, ng mga tao na related po sa kanila, ay makaranas din po ng pagpapala na naranasan po nila, Panginoon. At dalangin din po namin si Ma'am Joy na pansamantala po namin nangunguna po ngayon. Kayo po manguna po sa kanyang buhay. Kaingatan nga po, Panginoon. Naroon na nga po kagalingan sa kanyang asawa. At kami nga po lahat ng primary po na kanyang nililit po ngayon, ay kami po maging masunurin po kami kung paano po kami naging masunurin po kina Pastora. At kayo po ang patuloy na magbigay po sa kanya ng karunungan na every time na man po kanyang ibaba, during our close cells, during Sunday service, during cell groups, Lord, ay yun nga po ang may sa pamuhay po namin. Patuloy po silang kaingatan, Lord, mga tagapanguna po ng simbahan po namin. Patuloy po namin silang dinadalahin po sa inyo. At we believe, Lord, na sa aming panalangin ay malaking bagay nga po ito, Panginoon, upang patuloy po silang maging ligtas, sila po yung maging malakas, Panginoon. Maraming salamat po naman po kayo natatamasa, Panginoon, na buhay na maganda. We believe, Lord, na mararanasan din po namin kaming mga nasa downlines, Lord. Patuloy po na dinadalangin bawat primary, bawat 144, Lord, ng simbahang ito, yung mga nanay, mga tatay, mga kabataan, mga nagtatrabaho, mga matatanda, Panginoon, ng simbahan, every members, Lord. We believe nandun po yung unity sa loob po ng simbahan, at patuloy po namin na-appreciate yung bawat isa. Salamat po dahil sila po itinawag nyo sa simbahang ito, at alam po namin na bawat isa ay magiging leader, Panginoon, at sila po yung mga maging masunurin po sa inyo. At salamat po sa pagbibigay po ng pagkakaisa sa loob po ng simbahan. At niwala po kami na naroon po ang katagumpayan sa loob po ng church po namin na CRC Santa Ana. Maraming salamat po. We believe na lahat po ng dinadalangin, lahat po ng ginagawal ng simbahan po namin ay makakamit po namin, Lord, kung kami po ay magtutulong-tulong. At salamat po sa mga nagpapagod, sa lahat po ng mga nagtuturo, sa lahat po ng mga nasa training, sa lahat po ng mga teachers. We believe, Lord, naroon po yung kalakasan na binibigay po sa kanila, sa lahat po ng nagtuturo ng Soul 1, Soul 2, na nag-undergo po ng mga training, even, Lord, sa mga estudyante. Na dinadalangin po namin sila na hindi po sila mabawas, kundi ma-retain po yung kanilang bilang hanggang matapos po sila ng Soul 3. And even sa mga teachers ay patuloy po kami bigyan ng kalakasan, at kung gaano katindi, Panginoon, ang binibigay nyo ng word sa mga nagtuturo, ay maranasan nga po ng kanilang mga estudyante. And even, Lord, sa mga kapatiran po namin, sa amin po mga cell groups, we believe nandun po yung katagumpayan sa lahat po namin ginagawa. Hindi nga po kami manghinawa, hindi po kami mapagod, Lord. At kayo po ang tingnan po namin, that every time na kami po ay mapagod, ay lahat ng ito ay ginagawa po namin sa inyo. At sa aming pagsunod, Lord, we believe na nandun po yung kalakip na pagpapala sa bawat sa po sa amin. Maraming salamat po. Maging po yung mga ministry ng church po namin, Lord. Dinadalangin po namin sa inyo, sa unang-una po sa praise and worship, sa multimedia, sa ushering, sa housekeeping, Lord.
ah, sa mga kids, sa iba't iba pa pong mga ministry, sa finance, Lord. Kayo nga po ang manguna sa lahat po ng aming mga ginagampanan na ministry sa loob po ng aming simbahan. Ito nga po yung aming magamit. Kami patuloy na magpagamit po sa inyo para po sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Kayo po manguna sa lahat po ng mga department heads, sa mga ministry heads. Kayo po patuloy na magbigay ng kalakasan, karunungan na ang galing po sa inyo. Ingatan nyo nga po sila sa bawat araw po ng kanilang buhay at patuloy na mapamunuan ng ay may takot po sa inyo ang bawat ministry na kanilang pinanghahawakan, Lord. Maraming salamat po, and we always declare victory sa loob nga po ng aming bahay-bahan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, and we believe that breakthrough will come in our church, Lord. At patuloy po namin itong lalakaran, at we believe nandun na nga po ang katagumpayan doon po sa aming nilalakaran na Nehemiah Project. Kami po ay patuloy na mag-build, Panginoon. At sa lahat po na nasira, ito yung inyong bubuin sa tulong nyo nga lang po, Panginoon. Wala po ni isang pangalan ng maitaas, kundi pangalan nyo nga lang po. Lahat ng glory ay bilong po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Father. Maraming salamat po. Kayo pong patuloy na manguna. Kayo pong patuloy na manguna po sa amin, sa aming pag-aaral, sa trabaho, Panginoon, na bibilangan ng bawat po sa amin, mga nanay, nagstay sa bahay, Lord. Kayo po manguna, kami po ay maging pagpapala sa bawat area po ng buhay po namin. Gawin niyo po kaming pinagpala, Lord, for us to become a blessing to other people. At idaloy po namin yung pagpapala na nare-receive po namin sa ibang tao. Maraming salamat po, Lord. Kayo po ang patuloy na kumaingat sa bawat isa po sa amin, in every activities po na church po namin, mula po Sunday service, morning prayer every day, sa midweek po namin, sa crossover, sa morning prayer, sa Sabado. Ay kayo nga po ang mauna, even sa mga trainings po namin, lahat ng gawain ng aming simbahan, Lord, ay sa inyo nga lang po namin na iniaalay, at kayo po maging sentro ng lahat. Hindi po nga po kami maging program driven, Lord. Hindi kami depende sa program, but lahat ng ginagawa po namin ay inaalay po namin sa inyo. Lahat po ng kapurihan, lahat naming pagpapagal namin naranasan sa paglingkod po sa inyo, ay ito po ay aming inaalay po sa inyo para po sa inyong kaluluhati ng iyong pangalan, Ama. Salamat po, Lord, maging po sa mga nadalain din po namin, sa aming mga biological family, sa aming mga nanay, tatay, patuloy po silang lingapin, i-bless, pahabain ng buhay. Dalangin po namin sila sa bawat araw po ng buhay po namin, na hindi po mawaglit sa aming panalangin, na idalangin po sila, saan po sila magpunta, ay yung pong kaingatan ng sumunod po sa kanila, Panginoon. At patuloy po namin na dalangin po sila sa bawat araw, maging sa aming mga kapatid po namin sa laman, mga pinsan po namin, mga kamag-anakan, ay dinadalangin po namin na one day, at someday, Lord, na sila po yung makasama din po namin sa pananambahan po sa CRC Santa Ana. Alam po namin na wala pong nasayang sa bawat panalangin po namin, that in the right time, Lord, makita po namin, mararanasan na sama-sama po ang magpupuri po sa inyo at mananambahan dito, Panginoon, sa CRC Santa Ana. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po sa kanila, sa mga kapatiran po namin na naghahangad ng promotion sa kanilang trabaho. We believe, Lord, ay nandun na nga po ang promotion, Lord. At sa mga kamag-anak po namin, sa pamilya po namin, ay aming winawaksi, Lord, yung mga bagay na hindi po naayon po sa inyong kalooban. Ang espiritu nga po na sugal, yung pagiging religious sa loob po ng tahanan, in Jesus' name, ito yung aming winawaksi, Panginoon. At ayusin nyo po, Panginoon, yung relasyon ng bawat sa po sa amin, sa loob po ng tahanan, dahil kapag ayos po ang pamilya, ayos po ang lahat, Panginoon. At
kami po ay makontento kung ano po yung nasa loob po ng tahanan po namin at di po namin yan hanapin sa labas, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord, sa mga mahal po namin sa buhay, sa mga pamilya po namin na nakakasama po namin sa bawat araw, ay patuloy po namin silang dalangin sa bawat araw po ng aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At daladalangin po namin na ang aming simbahan na si RC Santa Ana. Ito nga po yung gamitin nyo upang marami nga pong makakilala sa church na ito, Lord. We believe na ang church na ito ay tinalaga nyo sa Santa Lucia. Ay alam po namin na meron po kayong gagawing matindi. Ito po yung magiging kilala sa buong Santa Lucia at Santa Ana. At marami nga pong makakilala po sa inyo. Gamitin nyo po itong instrumento upang maraming buhay ang mabago, maraming buhay ang makapunta sa langit, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po dahil kami po napabilang sa simbahang ito na kayo pong pumili at hindi nga po kami. Niwala kami na bago pa kami isilang ay alam nyo po na dito po kami mapupunta. At maraming salamat po sa pamagitan po ng simbahang ito at sa tulong nyo, Panginoon, sa mga nag-invite po sa amin ay kami nagkaroon ng panibagong buhay, nagkaroon po ng pagbabago ang buhay po namin. Maraming salamat po sa mga ganong pagkakataon, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas at ang mga bansang Israel, Panginoon. Ito yung aming patuloy na pinagpapala. At ang bansa namin, Lord, ay dinadalangin po namin sa inyo na kayo po ay magluklok ng mga leader, Panginoon, na may takot po sa inyo. At even mga Pilipino ay magkaroon din po ng mga banal ng pagkatakot po sa inyo. Gamitin nyo po yung mga Christian churches, mga malalaking mga Christian churches, Lord, at upang patuloy na marami pong makakilala po sa inyo, maliit man, malaking simbahan, ay patuloy nyong gamitin instrumento upang marami makakilala po sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat. We believe, Lord, na darating ang panahon that one day na aming bansa ay pamumunuan ng isang maayos na leader, isang kristyanong leader at isang leader na may takot po sa inyo. At matatamasa po namin ang pamumuno, ang tamang pamumuno, Panginoon. Hallelujah. At naniwala kami, hindi kami nawawalan ng pag-asa na mararanasan po namin ng mga bagay na yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pagyo po sa aming mga panalangin na personal, hindi po namin mabanggit yung aming mga private prayers. Kayo po nakakaalam ng mga panalangin po namin, Lord. At kami po patuloy na magpakumbaba at i-admit po namin na wala po kami magagawa ng ganang amin lamang. Kung di nyo po kami tutulungan, ay wala po mangyayari po sa aming buhay. Ba't kami po patuloy nagpapakababa po sa inyo, humingi ng kalakasan, ng karunungan, na sa lahat po na aming dinadalangin. That we believe, Lord, nandun po yung katugunan sa lahat po na aming mga panalangin. Kami po patuloy na magantay, kung hindi pa po nabibigay, at kami magtiis, Panginoon, pang maranasan po namin yung answered prayer po namin. Salamat po sa panalangin na sinagot nyo na, at patuloy namin itong dinadalangin, at patuloy po namin ibinabalik po sa inyo lahat po ng mga prayer po namin na sinagot nyo. Maraming salamat po. Binabalik po namin sa inyo lahat po ng glory, lahat ng pagpapala ay belong lamang po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo pong patuloy na mapurihan, maigtaas sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen at Amen. And po, good morning po sa bawat isa. Good morning po. Today is June 9, Thursday. Yan po, no, sa mga kaka-join pa lamang po, maari, pwede po nating i-mention po yung mga kasama po natin, mga tribe mates po natin, para makarinig din po sila ng word for today. So, yun po. Ayan.
Bago po tayo magsimula sa ating word, tayo po muna yung manalangin muli. Lord, salamat po sa oras na ito na kami po yung makapakinig ng salita. Gamitan nyo nga lang po ang instrumento upang ang mga maibaba ay yun nga po ang maging pagpapala sa iba, Panginoon. Tago nyo po sa inyong likuran at maging ako, Lord, naman po ngayong mapakinggan po ngayon, may apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Bigyan niyo po kami ng karunungan at maunawaan po namin ito sa paraan na madali po namin maintindihan. We give you all the praise, honor, thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Then po, madali lang po yung tuturo ko po ngayon. No? Pinamagatan ko po siyang yung ano po natin, yung team po muna pala natin is The Power of Obedience this June. So, napaka-interesting po ng mga nag-share pa ng mga naunang araw about obedience, no? So, nakaraan, breakthrough, no? Nung May. Tapos ngayon, The Power of Obedience. So, talagang nagkakalakip-lakip po yung ating mga team every month. So, yan po, no? Pinamagatan ko po siyang obey first, understand later. No, obey first, understand later. So, sa mundo po natin ngayon, no, nararanasan po natin, no, napakahirap kumilos, even tayo po yung mga Christian na napakahirap mag-obey kapag hindi po natin alam yung wholeness, no, yung kabuuan ng dapat nating gawin, no? And si Lord po kasi, no, to be honest, sa buhay po natin, hindi niya po binibigay yung kabuuan ng dapat po natin gawin. Kung tutuusin po, no, pagkapanganak po natin, pwede naman gawin ni Lord na ibigay niya na yung mga plano niya sa atin para hindi na tayo maligaw, no? Pwede na tayong bigyan ng, no? Pwede na tayong bulungan, no? Pero hindi po ganoon, no? So, step by step po siya na dapat po nating lakaran, that minsan ay hindi natin alam yung mga next steps, but we need to trust the Lord, no? Ganun po kasi minsan kumilos po si Lord, no? Mahirap na sumubok kasi minsan isip natin wala na mga assurance, no, yung ginagawa po natin. But kapag sinabi ni Lord talaga, minsan dumarating po tayo sa ganong senaryo ng ating buhay kapag meron siyang binigay, no, hindi man complete, no, but sa katagalan, no, maiintindihan po natin kung ano po yung kanyang gustong sabihin po sa atin. Palagi niya po tayong ganun, palaging ganun. Hindi niya po sinasabi na sa ganyang edad magiging successful. Hindi niya po sinasabi sa ganyang edad meron kang pagdadaan na mabigat ng problema. Hindi niya po tayo ni-spoil, no? Si Lord po kasi hindi po siya spoiler, no? Tandaan po natin, hindi niya sinasabi lahat, no? Nagbigay po siya ng instruction, yung Bible, pero yung mangyayari exactly sa buhay po natin ay hindi niya po yun binibigay. And kung ganun po, no, parang robot po tayo kung sakali. So, dahil hindi po siya ganun, binigyan po tayo ng free will, no? Meron tayong kakayahang magdesisyon sa buhay po natin. Amen. Kaya minsan napapaisip tayo, Lord, sa pinapagawa mo, paano kung hindi mag-work, no? Kung paano, Lord, paano kung masaktan, kung paano mapahiya, no? Baka mapahiya ako, Lord, sa pinapagawa nyo. Lord, paano kung mali pala, no? Lord, paano naman kung hindi ko kaya, yung mga ganun ba? Pero sinasabi po ni Lord, no, tinatanong niya tayo kung tayo po ba ay handang sumunod kahit hindi po natin naintindihan. Amen po, no? Sabi nga po dito ay ang pagsunod po kay Lord, wala pong roadmap, no? Roadmap na tinatawag. No, yung kumbaga, meron siyang instruction through His Word, pero yung exactly na mararanasan po natin sa mga susunod na years, no, susunod na araw, hindi niya po yung sinasabi. Tutuusin nga, halimbawa, ikaw ay nag-aaral, bata ka, yung pinangarap mo na course, hindi naman yun yung makakuha mo minsan, no? Yung pangarap mo nung bata ka, pwede mag-iba,
no? Pwede po mag-iba, no? At minsan yung plano po natin na gusto, hindi natutupad, but eventually maiintindihan mo na ay ganun pala yung ginawa ni Lord kung bakit hindi yun yung course na binigay sa akin, kasi gagamitin niya ako for more mas matinding purpose. Amen. And sabi nga, no, tandaan po natin, meron ako napakinggan na isang preacher, si Stephen Prado. Sabi niya, bakit kailangan na maranasan po natin or malaman natin yung purpose natin sa buhay? So, bakit daw kailangan malaman yung purpose? So, para malaman daw po natin yung mga hindi natin purpose, no? Ganun lang daw po kasimple, no? So, kung alam mo yung purpose mo, ibig sabihin, alam mo yung mga hindi mo purpose sa buhay. Kung ano yung dapat na hindi po natin ginagawa. Amen po. So, balik po tayo dun sa topic, no? Sabi po sa Psalms 119, verse 105. Psalms 119, verse 105. Sabi, your words a lamp to my feet and a light to my path. So, sabi po sa Tagalog, ang yung salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, sabi po dito, a lamp to my feet, no? So, ibig sabihin, gabi siya, no? Naglalakad po siya sa isang daanan na kung saan ay meron siyang hawak-hawak na lampara. So, pwede namang flashlight, no? Pero lampara. So, totoo siya, hindi pa naman uso yung flashlight noon. So, sabi lamp sa ating mga pa. So, ibig sabihin, step by step, ay yun lang po yung kayang ilawan po ng lampara, no? Yung ating paglakad. Pero yung pinakaharap, kung gabi, no? Kung flashlight kasi yan, pwede mong makita kung ano yung nasa harapan po natin. But, sabi po, gasera lang po siya, lampara. So, ibig sabihin, kung ano lang po yung nasa harapan, nasa gilid, yung palibot lang po natin, yun lang po yung kaya niyang ilawan, no? So, ganun din po sa atin, kagaya po ni Lord, no? Hindi binibigay yung nasa front, nasa likod, nasa gilid, no? But, step by step po yung pagpapakita ng daan ni Lord po sa atin. Amen po ba? Hindi siya agarang makita mo yung destination, but step by step po siya, no? Bago tayo sumakses, no? Amen po. So, yun po, no? So, meron pong 3 punto dito na kung saan ay pinapakita po yung obey first and understand later. So, number 1, obedience requires faith. Number 1, obedience requires faith, not full understanding, no? Minsan, no, dumarating tayo sa buhay na kung saan ay hindi natin talaga maintindihan, kagaya po ni Abraham, no? Alam mo po si Abraham, no? Sabi sa Genesis chapter 22 verse 1 to 2. Sabi po sa Tagalog, dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Familiar naman po tayo dito, no? Mostly. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog, no? So, kung tutuloy pa po nating story, yun po yung pag-alay niya kay Isaac, no? Kung tutusin po, hindi lang siya pag sinabing alay, talagang papatayin po siya, no? Sasaksakin, no? Kakatayin na parang isang hayop, no? Ganun po kasi yung ginagawa po dati. Tapos after nun mapatay, sinusunog. So kumbaga ano po 'yan, no? Napakatinding pag-obey po ni Abraham po nun, no? But ginamit niya pa rin yung meron siyang ginamit, 'di ba? Yung tupa na trap dun sa halaman, no? Yun po yung ginamit ni Lord para yun po yung ma-provide. Kaya doon nga po na doon po yung Bible verse na that God will provide dun sa Genesis, no? Kasi tinanong ni Isaac, sino ba yung alay natin? Wala tayong dalang iaalay na tupa, no? So sabi ni Abraham, God will provide. So yun po nabuo, no, yung na phrase po na yon or verse na yon.
And then, sabi nga po dito, hindi niya po binigyan ng GPS, no, si Abraham. Ni Lord si Abraham. Kasi tutuusin na kung sinabi lahat niya, no, ni Lord kay Abraham na sinusubok lang kita, no. So parang napakadali lang para kay Abraham, no. But unang-una kasi seryoso si Lord eh. Doon sa kanya sinabi na una, ialay mo muna. Pero doon sa akma na papatay niya ng kanyang anak o ialay na niya, sabi ni Lord, wag mo na ituloy, no. So doon pa lang, no, nakita po ni Lord na kung gaano katindi si Abraham sa kanyang pananampalataya. Tutuusin na sobrang mahal na yon. Sabi nga dito, ialay mo yung pinakamamahal mong anak. So matagal po nilang inantay yon, no. Bagamat nagkaanak po siya dun sa isang babae, but pinangako po kasi ni Lord kina Sarah yon, tsaka ng Abraham na Isaac po yung ibibigay, no. At nangyari po yun nung kay isa niya, no, yung kumbaga sa kamampangan niya kabut, ne. But inaalay niya pa rin, hindi po siya nagdalawang isip. Amen po. Kaya tinawag po siyang father of faith, no. At sabi nga, walang binanggit doon na nagreklamo sa Abraham. Wala po. Hindi binanggit na tinanong siya ni Lord kung komportable ba siya sa ganon. Hindi niya siya binigyan ng choices eh. But talagang diretsong sabi, ialay mo yung anak mo. At diretso din pong sumunod si Abraham sa kanya. Amen po, no. Napakatindi po niya, no. So sabi po dito, tunay na pagsunod, no. Sumusunod kahit hindi niya pa alam yung full details, no. Minsan mahirap po yun, but in our Christian life, no, sa ating pagsunod, eventually doon pa lang po natin na maunawaan yung mga susunod na senaryo ng ating buhay. Di ba dati nung first timer tayong sisimba, na-invite lang po tayo, di po natin na alam na sa eventually na pagsimba po natin na mararating po natin yung gantong state po ng ating katayuan na tayo po naglilingkod na sa simbahan na dati po ay pasimba-simba lang po tayo, no. Minsan nga nahiya pa tayo na sisimba tamo ka rin born again, ganyan, but tayo po ay matatag na po sa ating pagkakatayo bilang isang Kristiyano. Amen po. Hindi naman po natin to alam na mangyayari. Hindi naman po sinabi ni Jesus na ganito. But sa ating pagsunod, sa ating paglakad, nandito po tayo sa ating katayuan po ngayon. Amen. Amen po. So, yun po, no. Sabi po dito sa number 2 naman, clarity comes after commitment. Sa point number 2, clarity comes after commitment. So sabi po dito sa John 13:7, no, familiar naman po tayo dito. Sabi dito, Jesus replied, "You do not realize what I'm doing, but later you will understand." So sabi sa Tagalog, sumagot si Jesus, "Hindi mo naintindihan ang ginagawa ko ngayon, pero maintindihan mo rin sa bandang huli." Pero yung pinaka-context po nito, no, para alam niyo lang, nung si Jesus malapit na siya mamaalam, hinugasan niya po yung paa ng kanyang mga disciples. So, ayun, no, kaya yan, sabi niya, ba't niya daw hinugasan yung paa nung kanyang mga disciples. So, sabi niya, hindi mo nauwahan ngayon, but someday you will, no. Kaya sinabi, nabuo yung Bible verse na yan. Amen. So, minsan, darating po tayo sa ating pagsunod kay Lord. Marami tayong persecution na mararanasan, no? Marami tayong maririnig na hindi maganda sa ibang tao, especially sa mga baguhan pa lang po na nananampalataya o sumusunod, mga bagong encounter, yung mga bagong nananambahan. Marami po tayong mararanasan na hindi magandang salita, especially kapag kabilang tayo sa isang family na religious. Tama po ba? So marami tayong mararamdaman na pagtitiis, no? Marami tayong mararanasan na alis po tayo sa comfort po natin dahil sinunod po natin si Lord. So napakaraming pagbabago, no? Dati sa buhay po natin, sa dating pananampalataya, simba ka lang, okay na, uwi ka, no? Tapos nung nag-attend po tayo dito, no, maraming bumibigat po talaga yung mga pinagdadaanan po natin ng problema kasi
hindi na po natin kakampi si Satan, no? Kakampi na po natin ang Diyos. Kaya maraming humahadlang po sa atin. Amen. At maraming testings na ating nararanasan. And parte po yun ng ating pagiging Kristiyano. Amen po. So, sabi po dito, ang obedience po ay parang isang regalo. No, kailangan mong buksan, halongkatin yung loob, buksan po natin, tanggalin yung stapler, no, kung naka-gift wrap yan, o tanggalin mo yung ribbon, no, para makita po natin yung pinaka-reward dun sa loob. So, ganun daw po yung obedience po natin. Amen. So, sa ating pagsunod, tandaan po natin, yung paunti-unting pagsunod, unti-unti po yan lilinaw. Paunti, hindi po natin mabibigla yun. Amen. Amen. So, number 3, no, patapos na po ako. No, 3 lang po to. Obedience releases God's blessings and favor. No. Iba nga, sabi nga po dati dun sa tinuro dati ni Bishop, sabi, iba yung pagpapala ng isang taong kahanga-hanga at iba yung pagpapala ng isang taong kaawa-awa. No? So, kapag umahanga po sa atin si Lord, no, ano po siya, tayo po yung masunurin. Iba po yung pagpapala. And sabi nga ni Zeb sa kanya preaching nung nakaraan, ang pagsunod po natin, yun po yung makakapag-unlock ng mga blessing. No? Iba yung favor, iba yung blessing ng pagsunod. Amen po. Amen po ba? Kahit nga po sa mga magulang, ang isang anak na sumusunod, palaging nandun yung kanyang provision at madali siyang bigyan ng halimbawa, bigyan ng reward ng isang bata kapag siya ay masunurin sa kanyang ama. So, ganun din po sa ating Panginoon. Amen po. So, sabi po sa Deuteronomy 28, chapter 28, verses 1 to 14, medyo mahaba po siya. No, babasahin ko po. Sabi dito, kung lubos ninyong susundin ng Panginoon na inyong Diyos at gagawin ng lahat ng utos niya na binibigay ko sa inyo, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing binibigay niya sa inyo. Ayon sa pinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing pinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at ang inyong ani. Padadalhan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa, pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyo mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito. Huwag kayong susunod sa mga ibang Diyos at maglilingkod sa kanila. So makita po natin yung pagsunod ay may kalakip po na pagpapala at napakaraming pagpapala po na binanggit even sa mga anak, sa mga ani at ulan, no? At sa lahat ng ating ginagawa ay pagpapalain niya daw po tayo. So ibig sabihin sa lahat po ng area po ng buhay po natin, no? Bawat area, finances, no? Sa family, no? Sa lahat po ng area ng buhay po natin may pagpapala kung tayo po ay
susunod po sa kanya. At meron pa siyang ano dito na warning na wag daw pong susunod sa mga Diyos-Diyosan or maglingkod sa kanila, no? Amen po, no? Amen. Tandaan po natin 'yan, no? Sa ating pagsunod, meron pagpapalat, sa ating pagsuway, nandun po yung pagka-delay po ng ating mga panalangin po sa Kanya. Amen. Sabi nga po, tandaan po natin, iba yung blessing ng nagpapagod, no? Sumusunod kay Lord. Tandaan po natin yun. And, ang pagsunod po, no, hindi lang po siya testing ng faith po natin, kundi susirin po ito sa pagpapala. Amen po. Tandaan po natin yun. And tandaan po natin, ang obedience ay trigger ng breakthrough, no? Kumbaga sa barrel, no, bago pumutok, no, yung obedience, yun yung pampindot, no, pang trigger po ng barrel para maranasan po natin yung breakthrough. Amen po. So, pagsunod daw po, no, ay yung blessing po natin ay parang puzzle po siya. Ano yung jigsaw puzzle, no? Yung mga maliliit na piece. So, every piece po yon hanggang sa matapos po natin. Doon pa lang po natin makuha yung pinaka-final na image, no? Ganon din po sa ating pagsunod po kay Lord. Amen po ba? No? Makita po natin yung every piece, every steps, no? Pagsasamahin po natin yan hanggang makita po natin yung pinaka-final image. Amen po. So, as a conclusion na po, no? Sa conclusion part, sabi po, mga kapatid, sabi dito ni Lord, pinapasunod niya po tayo sa kanyang mga gawa. At minsan mahirap, minsan masakit, no? Pero kailangan. Minsan, sabi nga sa Bible nakasulat, kung minsan gipit ka na pero kailangan pa rin ibigay yung para sa kanya, no? Minsan tumahimik, no, mahalin yung kaaway, tumahimik kahit gusto mo nang lumaban, no? Yun po yung mga inuutos po sa atin ni Lord. Amen, magtiwala kahit minsan walang kasiguraduhan, no? But utos po yun ni Lord. Amen po. Hindi naman tayo bibitinin, but yung kanyang pangako palaging hindi po yan nababako. Palaging nandun. No, wala pa nga pong ni isang Bible character na napahiya nung siya'y sumunod kay Lord. And even tayo, no, wala pang narinig na isang testimony na pinahiya po siya ni Lord sa kanyang pagsunod. Lahat po ay guarantee, ano po yun, trusted na, guaranteed and tested na ang mga taong sumusunod palaging nandun, no? Palaging nandun yung kanyang pagpapala. And principle po yun, Lord, hindi po yun pwedeng mabali. At hindi niya pwedeng suwayin yun. Amen po, yung kanyang mismong salita. And tandaan po natin that, sabi sa Isaiah 55:8, and familiar naman po sa verse na ito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways, my ways, declares the Lord. So, ang kanyang isip, hindi po natin isip. Ang kanyang mga gawa, hindi po natin gawa. Iba po, magkaiba po talaga. Amen? Iba po yung kanyang pag-iisip dahil alam ni Lord yung big picture. No, alam niya yung jigsaw puzzle ng kabuuan. Pero tayo hindi po natin alam. Piece by piece lang po yung alam po natin. But yung kabuuan ng ating buhay, kabuuan ng bawat tao, buhay nila, alam na po ng Diyos. Even sa ating bago tayo panganak, alam ng Diyos na ganito yung buhay na pipiliin po natin. Ito yung buhay na mararanasan po natin. Alam na po yun ni Lord. Alam niya yung simula, alam niya yung wakas. And alam ng Diyos kung may pinagdadaanan po natin ngayon, alam niya na mapagtatagumpayan po natin yan dahil napagtagumpayan na niya yung mundo. Amen po. No, tandaan po natin yan. And sabi nga po, obey first and you will understand later. And yun po yung gusto nga iparating ng Diyos po sa atin ngayon. No, hindi man po natin alam yung dulo ng kwento ng buhay po natin, but alam natin kung sino yung nagsulat. And that's Jesus, yung ating Panginoon na ating sinasamba po ngayon. At hindi po tayo nabubuhay ng walang alam mo yun, hindi tayo nabubuhay ng walang direksyon, but sinulat niya po, no, yung buhay po natin. Siya po mismo yung nagsulat. At sinusunod lang po natin kung ano yung sinulat niya. Amen po ba? So nawa meron po kayong natutunan sa umagang ito.
No, good morning pa rin po sa mga naka-join, sa bawat isa, no, sa mga papasok po ng trabaho, pasok ng school, sa lahat po na magstay sa bahay, gabayan po kayo ni Lord. And God bless you. God bless everyone. And tayo po ay mag-closing prayer na. Lord, patuloy po namin kayong pinupuri, pinasasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po sa salita na pinagkaloob niyo po sa amin na sa mga sitwasyon ng buhay po namin na hindi po namin maunawaan, ng mga kaparaanan nyo. Still, kami po ay patuloy na magtiwala. At we believe, Lord, nandun po yung katugunan sa lahat po ng panalangin po namin, sa lahat po ng aming pagtitiis, sa lahat po ng aming pag-aantay. We believe, Lord, kapararan nyo yun, Lord, sa mga testings nyo ay hindi nga po kami suko, hindi po kami manghihinawa, Panginoon. Kami patuloy na magpasubmit po sa inyo, magtiwala, kahit hindi po naayon sa gusto po namin ng mga nangyayari sa aming buhay. Maraming salamat po. Kayo pong patuloy na makapurihan sa aming buhay. And this day, ay gawin nyo nga po, maging productive nga po ang araw na ito, Panginoon. Salamat. Lahat po ng aming ginawa sa umaga ito ay maging kalugod-lugod nga po sa inyo. Naway ito po yung naging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy po namin binibigay ang pinakamatas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus, naming Diyos. Amen at amen. Ayun po, God bless po everyone. Ingat po.